Ayan, hi guys, panibagong araw na naman. So kasi wala nga tayong ma-premiere. Ito, punta muna tayo ng work sa araw-araw na ginagawa ng buhay natin. Para medyo hindi tayo tama rin. Ayan, iinom na naman tayo ng energizer bago pumunta ng work. So huwag kalimutan ng ating ayan, syempre tubig o kape o whatsoever dyan. Ayan, samahan niyo ako sa isang araw na naman na 8 hours of working na naman. Although, ang ganda ng panahon, guys. Diba? Napaka-aliwalas ng panahon ngayon. Ang ganda ng mga clouds. You see, diba? Ayan, bago tayo umahura sa bakbakan na naman sa trabaho. Ayan, trabaho na naman uli. Alam niyo, ang totoo niyan guys, sinatamad talaga ako magtrabaho. Kaso, sabi nga nila, diba? Ang daming bayarin. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng magpahinga lang ng ganun-ganun lang, diba? So, syempre, para medyo umarangkada tayo sa trabaho. Ayan, lipubitan. May lipubitan din naman dyan sa atin, diba? Inom muna tayo. Gamot sa once na inaatake ka ng katam, diba? May pagkakataon talaga at mga panahon na talagang parang tinatamad kang pumasok sa trabaho, gusto mo na lang humilata, diba? Parang ang sarap na feeling ng iisipin mong ganun lang. Pero, syempre nga, sabi nga nila, hindi tayo pwede sumuko sa buhay, laban lang tayo. Kasi mas may mga tao pang mas malaki ang dinadala o na problema or whatsoever man na natawag dyan, dalahin nila. Mga emotions or emo nila sa buhay. Yan. May mas malala pa or may mas nahihirapan pa bukod sa atin. So, dapat kasi masarap isipin na lagi tayong positibo ang pananaw natin sa buhay. Although, hindi talaga ganong kadali. Dahil, syempre, tao nga tayo, sabi nga nila. Napapagod din tayo. Pero, wala rin naman tayong choice, guys. Hanggat meron tayong pagkakataon huminga na. Bigyan natin ng kabuluhan ng ating buhay. Diba? Para gumaan-gaan naman sa pakiramdam. Yun nga ang sabi nila, sinasabi lagi sa amin, pag nakakasimba tayo, diba? Siyempre. Always count your blessings bago tayo magreklamo sa mundo at sa ginagalawan nating mundo. Ayan. Marunong tayong i-appreciate yung mga blessings na natatanggap natin sa buhay. Kahit sabihin natin minsan na medyo hirap talaga, as in hirap. Pero hindi natin malalaman na may mas mahirap pa pala sa atin. Kung tutuusin, ako, chicken lang kumbaga. Walang kasing tawag ito. Ano lang yan, chicken lang sa kanila yung pag-deal ng problema na yan kung i-compare sa mas talagang mas nahihirapan pa. So, ayun, dapat marunong din tayong mag-appreciate ng mga kung anong meron tayo. Kasi lahat naman tayo napapagod, hindi ba? Kaya, nako, minsan talaga sasabihin mo na bakit kailangan ako ang may ganitong problema? Bakit kailangan ako ang sumalo ng ganito? Pero may dahilan din kasi talaga no? Pagdating ng panahon, marirealize mo rin na ay kaya siguro binigay sa akin ang bagay na yan kasi hindi mo rin naman mararamdaman na nagiging masaya ka kung hindi ka dumaan sa mga ganong trials na sinasabi.
usually, syempre, gusto natin ipakitang lagi tayong masaya, parang perfect ang buhay at perfect ang pamilya, ganon. Pero don't get me wrong guys, wala akong problema ha, wala akong pinagdadaanan. Actually, naisip ko lang kasi ang hirap gumawa ng content na, 'di ba? Pag-iisipan ko pa, marami naman tayong pwedeng pagtsikahan. Pwede naman natin pag-usapan, 'di ba? Bakit pa tayo mag-iisip ng komplikado? Ayan. At saka syempre, gagawa ako ng content, hindi naman ako makalabas dahil lagi naman ako nasa work, guys. O diba, mag-usap na lang tayo para, diba, masaya ang buhay kahit ganito, paulit-ulit ang buhay natin. Gising sa umaga, punta ng trabaho. O, ayun. Tsaka isa pa, doble din yung hirap ng mga nasa abroad, guys, Hindi ko naman sinasabi na nasa Pilipinas kayo, masarap ang buhay nyo, maganda ang dyan. I mean, yung kumbaga, kanya-kanya nga kasi tayo ng tawag nito, cruise na pinapasan, kumbaga. Na hindi ko rin masasabi na hindi mahirap sa Pilipinas, mas mahirap sa abroad. Pero I mean, yung feeling na magkakaintindihan kayo, di ba? Nung nasa Pilipinas at nasa abroad. Sa Pilipinas din talagang pag nasa abroad ka na, 'di ba? Sabi mo, naku, gusto ko nang umuwi kasi gusto ko na mag-relax. Totoo 'yun, guys. Totoo talaga 'yun kasi nung nasa Pilipinas naman tayo, gusto ko mag-abroad kasi gusto kong makaipon, marami kang pangarap para sa pamilya mo, sa sarili mo, ganun. Pero in reality din kasi talaga, guys, may mga ilang percent din na talagang yung expectation mo pag napunta ka na ng abroad is na nangyayari din naman, pero meron din namang hindi din totally nangyayari kasi hindi rin namang ganong kadali. Ayan, umuugo yung ko kasi nga nagdadrive ako, pasensya na. Ayun, pag nasa abroad ka kasi lahat ikaw, wala kang katulong. Just like me, 3 yung anak ko, kailangan mong i-manage yung oras mo. Doon ko kasi na-realize na pag nandito ka sa abroad, yung alam mo yung time management na tinatawag, walang na habit dito. Yung hindi mo talaga akalain na ultimong segundo bibilangin mo pa para ipagkasya mo lang yung mga oras na dapat gawin mo lahat, 'di ba? Sabihin nila ang galing-galing nagagawa. Ay, Diyos ko, kung alam nyo lang, haggard na haggard ang beauty natin. Pero wala tayong magagawa. Ganun pag nasa abroad ka, guys. Kailangan mong ipagsabay lahat-lahat. Alam nyo ba yon? Lalo na dito sa Japan, once na ikaw ay asawa, babaeng asawa, ikaw ay ina, lahat kasi ikaw ang magmamanage tungkol sa mga lalo na sa bahay. Kasi syempre ikaw magbabudget lahat naman doon, kahit sa Pilipinas ganun. Ikaw din yung pupunta sa lahat ng mga ng mga anak mo, activities as much as possible. Ikaw talaga kasi ang kultura kasi dito is yung ang father din ang magtatrabaho. Ang problema lang, if yung mother din is nagtatrabaho, so plus dagdag na mo na yun, dagdag na tungkulin mo na yun, doble na. Kasi syempre ang hirap po kasi dito, lahat ikaw. Sa atin kasi syempre pwede ka namang makisuyo na lang din sa kapitbahay, sa kamag-anak. Dito lahat kasi sa umaga, halos lahat talaga nagtatrabaho. So, gustuin mo man na ka sa kanila, sa pamilya mo, hindi mo talaga magagawa. Kasi meron din naman sila mga obligasyon.
ginagampanan sa araw-araw. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang, uy, bukas pwede bang i-ano ko dyan kasi ganito ganyan. Hindi po pwede. Ayan. Ikaw na mismo ang magkukusang umintindi kasi alam mo rin naman ang sitwasyon nila dahil ganun ka nga din. Ayun, kaya sariling sikap tayo dito. Kaya kayo guys nang nasa Pilipinas, okay lang yan, sabihin natin na nahihirapan kayo dyan, mahirap ang buhay. Actually, pareho lang din. Parehong mahirap ang buhay. Kahit dito, mahirap talaga. Masasabi natin dito kasi may trabaho, makakapagtrabaho ka. Oo, totoo naman din yun. Pero, yung kikitain mo din doon sa trabaho, ibabayad mo rin yun sa mga expenses na nandito kasi medyo mataas din ang standard of living dito sa Japan. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho dito kung wala kang sasakyan. Kung magbabas ka naman, syempre, yung lugar din na pupuntahan mo, depende kung yung bus sa schedule mo is pwede doon sa oras mo. At saka, syempre, ang oras mo para sa mga anak mo, may mga time na kailangan mong ihatid sundo yung anak mo. Kailangan na minsan tatawagan ka ng school na kailangan mong sunduin yung anak mo kasi masamang pakiramdam, may sakit or whatsoever. Ganun ang parang routine dito sa Japan. Sa atin kasi pag kunyari may nangyaring ganyan, pwede kang makisuyo. Pwede bang teacher, padaanan ko na lang dun sa pinsan ko, sa kamag-anak ko kasi nandito ako sa nasa bayan ako, nagsha-shopping ako, hindi ko maano yung oras, char. Sana all, nagsha-shopping, diba? Ganun. Re-recap ko lang yung mga kung anong nangyayari sa buhay dito sa abroad. Ay, nahulog. So that's it for now, at alam kong marami pa tayong pwedeng pag-usapan na hindi pa natin napag-uusapan. Malay ninyo may part hanggang 10 pa to, o diba? So better luck next time. Sana all laging may premiere. So thank you guys sa panunood and see you soon.